Magandang hapon po. Sa ngayon po ay pakinggan natin ang sigaw ng tawag ng katarungan mula kay dating Senate President Chis Escudero. Ang kanyang binabanggit, inisa-isa niya, dinitalye niya. Wala pong ibang hari sa sarswelang ito, wala pong ibang scriptwriter na gumawa nito, at wala pong ibang may utak nito ng lahat ng flood control project, kundi tinuturo niya, walang iba, si Martin Tambaloslos Romualdez sa humihingi si Chis Escudero ng katarungan na kung pwede pa lang, kung may karapatan lamang siya, gusto niya ipako si Tambaloslos sa cross. Pakinggan natin po si Chis Escudero sa kanyang maalab, madamdamin at mukhang halatang galit na at pagtalumpati sa House as a Senate na pinagbigyan siya na magsalita siya. So ito ngayon, pakinggan natin si Mr. Chis Escudero. Ika natin muna. Share muna natin yung speech. Ini-introduce pa lang siya ni Jose Miguel Zubere. And of course, that manifestation. Mr. President, we will recognize our distinguished colleague, the former Senate President, our distinguished colleague from Sorsogon, no other than Senator Francis Chis Escudero. Pakinggan natin si Chis Escudero. Senator Francis Escudero is recognized. Pakinggan niyo muna si Chis Escudero, Christian Villalobos. Thank you, Mr. Senate President. Thank you, distinguished Majority Floor Leader. I rise to make a brief manifestation in response to the events of recent days. Ginoong Pangulo, meron po tayong kasabihan sa wikang Pilipino. Kapag nagturo ka ng daliri sa iba, may tatlong daliri na nakaturo palagi pabalik sa iyo. Sa mga nakaraang linggo, malinaw na nililihis ang galit ng taong bayan tungkol sa mga ghost at substandard flood control projects mula sa mga totoong may kasalanan patungo sa Senado at sa ilang mga miyembro nito. Tila pilit na ginagawang panakipbutas, ika nga at fall guy, at diversyon ang mga senador palayo sa Kamara at sa mga tunay na may sala. Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang tatlong dating DPWH officials, pakantahin sa kanila, mema banggit lang na senador, habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay nakasabwat nila sa mga lugar na ginagalawan nila. Simple ang patunay dito. Kapani-paniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawan nila sa hinaba-haba ng testimonya nila dito o sa Kamara? Banggit sila ng banggit. Name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Maski na klaro naman kung inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa Kamara at mga congressman. Bakit nga ba? Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman? Umaasa sila na maiibsan ang galit ng tao sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa
Pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Natin magnanakaw, magnanakaw si Martin. Yan. Pero Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado, at sa ilang media, ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito mismo dito sa Senado, ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa Kamara. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Pero ultimo notaryo, natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na lang, huli na't nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpaan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Hindi ba't si Ginoong Gutesa hindi ba't si Sergeant Gutesa lamang ang bukod tanging testigo na walang kinalaman, hindi sangkot sa flood control issue, walang hininging immunity, deal o proteksyon kapalit ng kanyang pagtestigo? Siya ang kauna-unahang nagtestigo na personal na naghatid ng pera sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Ang salaysay niya, Ginoong Pangulo, ay kumpirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Chanco at Mayor Magalong kung sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin. 13,803,693 with Congressman Saldico as proponent. For the record, ang binabanggit po nating Representative Elizaldico, siya po yung chairman ng House Appropriations Committee. Walang kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico. Hirap na hirap pa silang banggitin. May isa pang mas mataas sa kanya? Hindi naman gagalaw yun kung walang... Siyempre, hindi naman gagalaw yun kung walang pahintulot yung mas mataas sa kanya. Just the House Speaker. Ginoong Pangulo, pahintulutan niyo po ako magkwento ng konti upang patotohanan ang mga salitang ito. Taong 2023 nung tinalaga si Ginoong Kiko Laurel bilang kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Bilang suporta sa kanyang mandato, tinanong ko noon ang isang simpleng katanungan sa budget process natin. Bakit mas malaki ang pondo ng flood control kesa sa agrikultura? Why is it that the budget for flood control is bigger than the budget of the Department of Agriculture or the agriculture sector as a whole? The fifth biggest allocation, not even a department, is flood control. And allocating a measly 31 billion for irrigation, for rice. Why? Pagkatapos po noon, tinulungan ko siyang bawasan ng flood control budget at idagdag sa 2024 budget ng Department of Agriculture. Aniya, tumawag daw sa kanya si Congressman Zaldico dahil pinapatanong daw ni Speaker Romualdez, bakit binawasan ang pondo ng flood control? Ngunit wala nang nagawa si Congressman ko dahil sinabi niyang pasayan ng Pangulo. Nung termino ko rin po bilang Pangulo ng Senado, maraming beses po akong tinanong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa panukalang budget para sa 2025. Sinabi ko po sa kanya ang buo at tapat na katotohanan para malaman po niya ang tunay na larawan at sitwasyon ng pambansang budget para sa taong yon. Ito marahil, Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, ang isa sa mga dahilan kung bakit pinag-utos ng Pangulo ang pag-veto at pag-for late release sa FLR at pag-hold ng malaking bahagi ng budget nila. Marahil, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ninais ng Pangulo na matanggal si Congressman Zaldico bilang chairman ng House Committee on Appropriations dahil sa mga inilahad ko at marahil na-discover din ng Pangulo kaugnay sa 2025 budget. Hindi malayo, Ginoong Pangulo, na naganap din ang mga ito noong 2023
2024 at mga nauna pang budget kung saan napakaraming ghost at substandard projects ayon kay Secretary Vince Dizon at ayon mismo sa talumpati ng ating kasamahan na si Senator Ping Lacson. Ngunit marahil ay walang naglakas loob na sabihin ang katotohanan kay Pangulong Marcos o magsumbong sa kanya kaugnay sa ilang mga bagay na ito bago ako. Nais ko din pong kumpirmahin ang sinabi ni Congressman Toby Chanco na ang pag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte Sabi mo, ginamit ko kababayan. ay ginamit na paraan ni Speaker Romualdez para mag-release ng pondo nila na naka-FLR or for late release bago mag-eleksyon. Maski na alam po niya na hindi po ito kayang talakayin ng Senado hanggang sa Hunyo pa mula nung simula. Ulitin ko, ginamit ni Martin Romualdez ang FLR at ang pangalan ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Subalit, Ginoong Pangulo, hindi ito umubra. Hindi ito umubra dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri ng usapan. Alam At niya na may sinabi hearing niyang hindi niya gagawin yon. Cavite. Kaya't hanggang ngayon, Tawagan mo. nananatili pa rin for late release ang mga questionableng Hindi pa pondo naman nila. final, di ba? And that is why, Mr. President, distinguished colleagues, at the height Mas of the gusto ko siyang impeachment atin. controversy and amidst Dalawa the kami dun. passion of some sectors to remove the Vice President at all costs, Hindi pa siya nakatanong. I urge prudence and level-headedness because I knew that greed and not accountability was the reason behind it. In the end, Mr. President, the Supreme Court vindicated us. The Supreme Court vindicated us by saying, among others, quote, "There is a right way to do the right thing at the right time. This is what the rule of just law means." Close quotations. Ginoong Pangulo, sinisi po sa akin ni Speaker Romualdez ang pagkakatanggal kay Congressman Zaldico. Sinisi po niya sa akin ang pag-FLR or for late release ng kanilang mga proyekto. Sinisi po niya sa akin ang pagkakadismiss ng impeachment complaint laban kay VP Sara na nakikita niyang makakatunggali niya sa susunod na halalan. Sinisi din niya po sa akin ang pagkakasira ng kanilang maitim na balakin sa 2025 budget na nagawa nila ng walang balakid na mga nagdaang taon. Ginoong Pangulo, naging tapat ako at ginawa ko lamang ang aking tungkulin. Kung ano ang tingin kong tama at nararapat para sa bansa at sa sambayanan. Subalit, sa kabila po nito, nagsimula na ang lahat ng bira, paninira at kaso laban sa akin at sa Senado. At ang nasa likod ng lahat ng ito, walang iba kung hindi si Martin Romualdez. Ika nga ni Mayor Magalong na ngayon lamang nakita ko sinisiraan na rin ngayon. Bakit ko ba nilabanan at binisto sila Speaker Romualdez mula noon hanggang ngayon kung kasabwat at kasapakat lang din nila ako? Hindi ko po gagawin yun. Sa pinasakig ng tennis court, ang nasabing gusali sinimulang pinatayo noong ika-6 ng Oktubre taong 2022 at ang kontraktor, ang St. Gerard Construction na pagmamayari ng mga diskaya na nasangkot ngayon sa mga maanumalyang flood control projects. Dahil dito, kwenasyon ng ilan ang pagiging special advisor ni Mayor Benjamin Magalong sa ICI. Lalabanan ko ba yung anlalakas na yan, sila Speaker? Lalabanan ko ba yung mga mayayaman na yan? Kung ako'y bulok, I fought for what is right. Kabut Ano nga ba ang ginawa nila sa akin? Una, hinalungkat ang isyo ng campaign contribution na tinanggap ko mula sa isang individual na may-ari ng kumpanyang nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Inipit niya ang budget ng COMELEC sa Kamara dahil dito at binusisi ang di umano kaso kong ito. Subalit, Ginoong Pangulo, tulad ng sinabi ko sa simula ng aking talumpati, kapag ka nagturo ka ng daliri kanino man, may 3 daliring nakaturo pabalik palagi sa iyo. Anong nangyari? Hindi ba't biglang may lumabas na ulat ang PCIJ na ang dami naman palang opisyal, hindi lang senador, mas mataas pa ang tumanggap din ng ganung uri ng kontribusyon noong 2022 elections? Ang tanong ko ay simple. Kung legal at walang mali sa ginawa nila, edi dapat legal din at tama
ang ginawa ko. Pero bakit ako lang ang iniimbestigahan tungkol dito? Higit pa doon, Ginoong Pangulo, hindi ba tayon kay Mayor Magalong merong 67 na miyembro ng Kamara na kontraktor? Ito po ay mga miyembro ng Kamara na may construction firm na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Kung bawal talaga ito, ibig sabihin ba niyan, bawal na nilang gastusin ang sarili nilang pera para sa kanilang sariling kandidatura? Bakit hindi din binubusisi yun? Bakit hindi inaalam yun? Ako lang talaga? Pangalawa, inintriga ni Martin Romualdez ang dating liderato ng Senado dahil sa pagkakaupo at pagdinig ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee dahil marahil sa pananaw niya ay hindi siya safe kay Marcoleta. Ngunit, Ginoong Pangulo, sa hindi niya inaasahang pagkakataon, nung araw ding yun, nagsalita ang mga diskaya, pinangalanan ng 17 congressman na kasosyo niya, kabilang ang pagbanggit na naman ng pangalan ni Martin Romualdez. Karamihan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Karamihan sa mga Isa na naman po itong patunay, Ginoong Pangulo. Kapag ka nagturo ka ng daliri sa iba, may 3 daliring nakaturo pabalik sa iyo. Pangatlo, sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kung saan niname drop ako ni Yusek Bernardo, bagaman inamin niyang personal na mismo na hindi niya rekta kung nakausap o binigyan ng anuman, bigla namang tumestigo si retired Master Sergeant Gutesa at muling pinangalanan si Martin Romualdez na hinahatiran daw niya ng pera sa mismong bahay nito. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico, ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Gamit ang script niya sa pagturo sa akin, ayan na naman. May 3 daliring nakaturo palagi pabalik sa kanya tuwing ginagawa niya yan. Ulitin ko po for the record, Ginoong Pangulo, ang sinabi ni retired Master Sergeant Gutesa. 35 maleta ng pera na naglalaman na mahigit kumulang 48 milyong piso bawat isa o kulang-kulang 1.7 billion pesos sa isang delivery. Ay di umano hinatid niya sa iba't ibang bahay, sa iba't ibang pagkakataon ni Martin Romualdez. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, hindi ba nakapagtataka? Bakit hindi sinasama si Martin Romualdez sa anumang investigasyon? DOJ man, NBI man, AMLAC man. No ako po ay pinuntahan, no ako po ay dumalo sa imbitasyon ng ICI bilang resource person. Binanggit ko at tinanong ko din ito sa kanila. Ganito ba katindi ang kapangyarihang hawak ni Martin Romualdez? Na bagaman hindi siya speaker, tila the name that cannot be mentioned pa din siya at nagagawa pa din niya ang nais niya kaugnay sa isang mapamiling hustisya o selective justice. Halimbawa, bakit ang daming kondisyon bago ipasok ang mga diskaya na nagpangalan sa maraming congressman sa witness protection? Pero pag si Alcantara, Hernandez at Bernardo, walang ganong kaparehong kondisyon. Bakit hiniling agad ang freeze order di umano para sa asset ng mga name drop na senador? Pero maliban kay Congressman Zaldico na mukhang nilalaglag na nila, ni isang congressman walang request para sa freeze order. Pagdating naman kay Martin Romualdez na dineliveran ng bilyong piso sa bahay mismo niya, ang sabi ay, quote, "We will work on it lang." Bakit interesado ang lahat sa 6 na senador na idadawit di umano ni Bryce Hernandez na handang-handa tayong alamin sana kung sino-sino sila para mapagpiestahan natin sila? Pero nung sinabi ni Bryce na hindi pala senador,
kung hindi kongresista lamang ang papangalanan niya, aba, biglang naglaho ng parang bula ang atensyon. Parang wala na nagtanong. Parang wala nang interes para alamin, sino-sino nga ba yung mga yan? Kung ako po yung tatanungin nyo, alam ko merong 6 na senador eh. May nagtatanong sa akin, bakit wala si Cheese? And my answer to that is, I'm almost sure, though probably hindi ma-mention si Cheese, simply because walang insertion doon. Si Sa Bulacan. Escudero, wala doon. Hindi po senador yung laman nung computer ko. So fake news yun, ha? May 6 na senador na nunumbrahan mo daw. Mga congressman yung nasa computer mo. Yes, yung nasa computer ko po, congressman po. Okay, thank you. Nagkataon lang ba, Ginoong Pangulo, na ang mga nakaupong senador na dinidiinan sa ngayon ay ang dating Pangulo, dating pro tem, dating punong mayoriya ng Senado, na lahat nagkataon din lang ba na bumoto kontra sa depektibong impeachment ni Vice President Duterte o talagang tinumbok lang kami? In other words, Mr. President, are we truly for transparency and accountability, or are we merely offering a politically convenient sacrificial lamb in an attempt to appease the rage of the people? What is painful, Mr. President, is that along the way, reputations have been disparaged and tarnished. Innocent persons have been implicated, and the Senate is slowly but surely being destroyed. Nagkataon lang po ba na ang lahat ng ito o ito'y sumusunod sa isang script, direksyon at basbas ni Martin Romualdez? Sa kanyang script na naglalayong ilihis ang galit ng bayan mula sa kanya at sa mga kasabwat niya at ituro ito sa Senado at mga senador. Ginoong Pangulo, ang script at sarswelang ito ay di uubra dahil napakalayo po nito sa katotohanan. Napakasama sa panlasa at tinitiyak ko sa inyo, hindi po ito matatanggap at lulunukin ng sambayanang Pilipino. I've been in public service for 27 years. I've never been accused nor charged with corruption. This is the sterling record which they are trying to tear down, and I tell you, they will not succeed. I will defend myself, Mr. President, against these malicious and false allegations. In fact, I have already filed and will be filing necessary and appropriate charges against my accusers and prove them wrong. And with the help of the Almighty, I will be vindicated and declared innocent, I am sure. Kaya ko po ipagtanggol ang sarili ko, Ginoong Pangulo. Ngunit, Ginoong Pangulo, sino po ang nagtatanggol sa ating institusyon? Kaya't ang aking tanging hiling po sana sa inyo, Ginoong Pangulo, at sa ating mga kasamahan sa Senado. Labanan po ninyo at huwag niyong pahintulutang ang mapamiling hustisya na lantarang nangyayari sa harap natin ngayon. For what is happening now is selective justice and mob justice. Members of the Senate have been thrown off a cliff before the court of public opinion in an attempt to mollify the people's rage, thereby covering up the real perpetrators and giving them a chance to get away. Mr. President, I will not allow justice to be weaponized against the innocent to protect the guilty. Because this corrodes the legitimacy of the law before our people's eyes. Wala pong naniniwala. Bagkus lahat nagtatanong, bakit walang congressman nakasama sa investigasyon? But what about the other congressmen in Bulacan? Why haven't they been questioned? Called out, yeah. You think that they do not know what's going on? Ginoong Pangulo, mga minamahal kong kasamahan, huwag po tayong sumunod sa script ni Martin Romualdez. Labanan po natin ang script na ito. Pasagutin at imbestigahan lahat ng niname drop at nabanggit, congressman man, senador man at iba pang opisyal, at dapat kasama dito si Martin Romualdez. Ginoong Pangulo, hindi ba natin nakikita
napili tayong pinag-aaway-away. Mayaman, mamamayan laban sa lingkod bayan. Lokal laban sa nasyonal na opisyal. Congressman laban sa kapwa congressman. At ngayon, senador laban sa kapwa senador. Pamilya laban sa pamilya. Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Ginoong Pangulo, tandaan po natin, mas madaling manipulahin at ang nag-aaway at nagkakawatak-watak na bansa. At ito ang eksaktong gusto nilang mangyari. Ito, sa aking paniniwala, ay bahagi pa din ng script at sarswela na nais palaganapin ni Martin Romualdez upang lituhin, guluhin, linlangin at sirain ang ating lipunan at bansa para lamang huwag siyang mabisto. Sana ay huwag nating payagang mangyari ito. Ginoong Pangulo, tulad ng sinabi ko sa simula ng aking talumpati, sa kada mapang-akusa at mapanghusgang daliri na ituturo ninyo sa inyong kapwa, lalo na kung walang basehan, merong 3 daliring palaging nakaturo sa iyo pabalik. Sana po, maging mapanuri tayo. Huwag dali-daling magturo at maghusga dahil lamang sa napakinggan. Huwag tayong sumabay, kumampi, at magpadala sa script at sarswela ni Martin Romualdez. Kung kayo ay kakampi ni Martin Romualdez, pues sumunod kayo sa gusto nila. Una, maniwala kayo sa mga sinasabi ng testigo niya na nagtuturo lamang sa mga senador. Pangalawa, ibuhos niyo ang galit niyo sa Senado at ng mga senador at palayo kay Martin at sa mga congressman. Pangatlo, pagdudahan at sirain niyo si Sergeant Gutesa na bukod tanging hindi nakinabang at walang bahid at hiningi anumang kapalit sa pagsabi ng katotohanan. Pangapat, huwag niyong payagang mabanggit man lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Panglima, huwag niyong payagang ipatawag si Martin Romualdez sa anumang investigasyon. Pang-anim, huwag niyong payagang imbestigahan si Martin Romualdez at mga kasamahan niya saan mang lugar. Ako, Ginoong Pangulo, hindi ako kakampi ni Martin Romualdez. Kaya lalabanan ko siya at lahat ng panglilinlang niya. Una, papatunayan kung hindi totoo ang mga panggigipit at paninira ng mga testigo niya laban sa akin at mga senador. Pangalawa, tututulan ko ang paglilihis at diversyon na ginagawa niya palayo sa kanya at sa Kamara. Pangatlo, hindi ko papayagang sirain ang mga senador pag away-awayin tayo at sirain ang institusyon ng Senado. Pangapat, pinaniniwalaan ko at saludo ako kay Sergeant Gutesa at iba pang katulad niya sa paglabas ng katotohanan. Panglima, hindi ako matatakot banggitin ng paulit-ulit ang kanyang pangalan, Martin Romualdez. At ipaglalaban kong ipatawag at imbestigahan si Martin Romualdez at lahat ng kanyang mga kasangkot at kasama. Ginoong Pangulo, mga minamahal kong kababayan, kung nais niyong lumitaw ang katotohanan, kung nais niyong panagutin ang tunay na salarin, kung nais po niyong makulong ang tunay na may kasalanan, huwag ninyong kampihan si Martin Romualdez. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at magandang hapon po sa ating lahat. Thank you, Senator Francis Chis Escudero. So, Majority Leader. Yes, for a minute suspension, Mr. President. so yan po Sessions. yung speech. Tama lang nag-speech si Chis Escudero para naman mabigyan siya ng pagkakataon na maidepensa ang sarili niya. At kung titingnan natin yung kanyang speech, yung may mga binanggit siya na hindi natin alam. Nakipag-usap pala siya kay Bongbong Marcos nung pagpirma ng budget ng 2025. At doon niya nalaman na ginawa ni Bongbong Marcos na yung lahat ng mga flood control projects na siningit nila at nagreklamo pala si Martin Romualdez bakit bineto, dinisapprove ni Bongbong Marcos ang 29 billion
na flood control projects kasi 421 billion pesos po ang isiningit nila ni Romualdez at saka ni Saldico na budget para sa flood control projects. Pero sa 421, tinanggal ni Bongbong Marcos ang $29 billion. At doon, nagalit daw, sabi ni Chis, si Tambaloslos o Martin Romualdez, bakit gano'n nangyari? Pero sabi ni Chis Escudero, hindi ko alam yun. Si Bongbong Marcos nagtanggal nun. So, may mga inside stories pala na nangyari towards the signing of the 2025 budget. So, ngayon, at dahil dyan, isa pang problema niya, bakit naging FLR? Tinagurian na FLR o di kaya for later release ang budget para sa mga ibang flood control project. So, noong nagkaulan-ulan na, nagkawasak na, natuklap na yung mga flood control projects noong sunod-sunod na ulan noong July mula kay Bagyong Krising, Bagyong Dante, tsaka Bagyong Emong ay tinigil na muna ni Bongbong Marcos ang pag-release ng iba pang flood control project. So, yan ang diniin na isa nakita ko, napansin ko na bago sa aking padinig. Hindi ko pa narinig yun. Yan ang isa sa mga inside stories na ngayon lang nailabas. Siguro sa galit ni Mr. Chis Escudero na ilabas niya. So, suma total, dinidepensa doon ni Chis Escudero na silang mga senador ay ginagawang panakip butas ni Martin Romualdez. Kaya pilit niya rin sinasabi na yung mga testigo na sila Bryce Hernandez, sila ni Henry Alcantara, sila ni Roberto Bernardo, at si JP Mendoza at saka Dumasig ay sinususian pala ng House of Representatives para mailihis ang issue at itapon sa mga senador. Kasi sa kaisipan na mas exciting sa isipan ng mga tao na marinig na yung mga senador pala ay involved. Well, in that case, tingnan natin. Kasi ang what is sure sa ngayon ay si Joel ang nagpapasok ng 600 million. At saka si Jinggoy nagpapasok ng 335 million na mga budget. So, iba namang usapin kung totoo nga na kumuha si Jinggoy at saka si Joel ng pera sa budget na yun. Ibang usapin yun. That has yet to be proved. But what is proved until now as we speak ay yung nagpasok sila. Ngayon, pagdating naman kay Chis, hindi naman niya, inamin naman niya talaga na binigyan siya ni Lawrence Lobiano ng 30 million para dun sa kampanya niya noong na 2022. Pero ang tanong niya, ano naman kung titingnan niyo yun na masama, yung pagtanggap ko ng 30 million mula sa isang may-ari ng construction corporation, ay ano naman ang sa tingin ninyo sa mga kontraktor kagaya ni Saldico na naging congressman na ang tawag niya ay kontraktor? Tanong ni Chis Escudero. Well, bayan kayo ng humusga. Kung kasalanan yung sa kanya na tumanggap siya mula sa kontraktor, may-ari ng kontraktor ng 30 million pesos at 30 kasalanan din ba? Tinatanong niya, maraming kontraktor, maraming congressman na kontraktor. Actually, isa dyan na na-discover ko si Representative Romeo Ismumu ng 1st District ng Surigao. Isa dyan, si gobernador na ngayon, yung nakaraan 19th Congress, si Congressman Johnny Pimentel na may construction firm plan na GA Pimentel Construction at marami siya nakuhang contract. Ibig sabihin, napaka-ipokrito nating lahat. Parang ang puntos naman ni Chis, kung mali yung pagtanggap ko ng 30 million, mali din ba yung papayagan natin na maging contractor, maging congressman ang contractor, o yung congressman ay magiging contractor
At the same time, yan tanong niya. Ibig sabihin, napakalala ito na sitwasyon. So ngayon, na-vlog ko nung kahapon na hindi lang pala si Chis Escudero ang binigyan ng 30 million ng kontraktor. May-ari ng kontraktor, hindi yung kontraktor. Kasi hiwalayin mo yung personalidad ng korporasyon na kontraktor at ng may-ari ng korporasyon na kontraktor. Ang pera ng korporasyon ay hindi pera ng tao na may-ari ng korporasyon. Kasi yung pera ng korporasyon, kahit na nanggaling pa sa isa sa may-ari, pero yung pera na binigay ng may-ari ng korporasyon ay nandun na yun. Hiwala yun kaysa sarili niyong pera. Yan po yung tinatawag natin na sa legalidad, sa legal theory. At meron po kaming tinatawag na piercing the corporate veil. Ano ba yung veil? Di ba kung may ikasal, babae at lalaki, may velo na nilalagay, tatanggalin ang velo para halikan ng lalaki yung bride. Yan ang veil kung sa korporasyon na hindi mo pwede buksan ang veil just for you to impute all the liabilities on the owners kung korporasyon na may kasalanan. Likewise, vice versa, kung may kasalanan ng owner, hindi mo pwede sabihin na yung may kasalanan din ang korporasyon. Yan pong corporate bill. So yan ang tayo ni Chis Escudero dyan. Dugtong pa nito, marami pang ibang mga sarswela na binabanggit niya. Bakit hindi mabanggit-banggit? Sa House of Representatives, si Tambaluslos, Martin Romualdez, at saka si Saldico, na nag-motion mismo si Toby Chanco na ilabas ang pangalan ng mga tao na nag-insert. Mismo si Congresswoman Swansing ng Nueva Ecija hindi makasalita. Tamimi siya kung ano, hinihingi ni Congressman Toby Chanco na ilabas ang listahan, ang talaan kung sino ang nagpasok ng mga mahigit 31 billion na flood control projects. So, iyan ang sitwasyon na pinupunto ni Chis Escudero. Kung mayroon man siyang kasalanan, tingnan natin kung sino nag-insert. Kumbaga, sa speech niya ito ay lumalabas na hindi niya inaamin na mayroon din siyang siningit na pondo. Ang inaamin niya lang ay yung tumanggap siya ng 30 million bilang kampanya, pangkampanya mula kay Lawrence Lobiano. Okay, ngayon, sa aking vlog kahapon, lumalabas na si Bongbong Marcos ay tumanggap din ng 20 million na pangkampanya mula kay Radhill Construction na naging bilyonaryo ng husto nung panahon ni Bongbong Marcos na. At yung isa pa si Jonathan Quirante na kapatid, siya may-ari ng Quirante Construction at kapatid po siya ng QM Builders na ang may-ari naman si Alan Quirante ay nagbigay din pala ng donation sa kampanya ni Bongbong Marcos. At sa ibang report, iba-vlog ko pa lang, pati nga pala si Sara Duterte nakatanggap ng worth 19 million na donasyon para sa kampanya niya mula sa Iskandar ba yun? Genesis 888 na construction. Titingnan natin. Sa sunod ko na iba-vlog yun. So in other words, nung tiningnan ko naman kanina, na nasa vlog ko kanina, sino ba dapat mananagot? Kasi pag binasa mo po yung batas na Section 95 Paragraph C ng Omnibus Election Code o Batas Pambansa bilang 881, ito ay nagsasabi na bawal sa mga kontraktor na magbigay ng donasyon para sa pangkampanya. Ang problema lang po nito, alam mo, Lay, ang problema dito, ang pinaparusahan ng Comelec ay yung nag-donate lang. Yung politiko ay walang parusa. Yan ang pinaka-problema ko sa batas na ito. Pero, siyempre, dapat yung politiko na tumanggap ay responsibilidad niya rin na kung binawalan ang pagbibigay, dapat automatic na bawal din ang pagtanggap. Pero ang problema, yung batas hindi nagsasabi na paparusahan din ang tumanggap. Tumanggap si Bongbong Marcos. 20 million at saka 1 million.
Mula kay Radhil ang 20 million, construction. At saka, yung Radhil, anong apelido? Bastos pa, Bisaya kasi. Rudy Hilot. Rudy Donataw Hilot. So, ang yaman, taga Zamboanga. Tapos, ang isa pa, nagbigay ng regalo ng 1 million na pangkampanya sa kanya, si Jonathan Kirante, kapatid ni Alan Kirante na may-ari ng QM Builders. At sino si Alan Kirante na kapatid ni Jonathan Kirante? Siya po ay kumparing buo ni Rapi Tolpo at ni Jocelyn Powa Tolpo na asawa ni Rapi. Nang ikinasal ang anak ni Alan, Engineer Alan Kirante. Sabi niya, kita mo na. Kasalanan ba ni Rapi Tolpo kung siya ay kinuha na kumparing buo? Oh, kasalanan. Ang ninong, hindi lang siya. Ang ninang, pati bisis niya. Si congresswoman. So, ganun ang sitwasyon natin. So, in other words, dito na tayo ngayon nakasintro, nakapokus ang pinakaugat, which is conforme naman ako, pero dapat mayroon pa sa likod ni Tamba. Naniniwala ako sa likod ni Romualdez ay si BBM. Kung bakit si BBM ay nasa likod? Oh, in-appoint mo para lumabas na malinis ka, sinabi mo pa sa iyong sa SONA, the State of Nothingness Address, na mahiya naman kayo. Dapat kasama ka sa mahiya. Dapat mahiya naman tayo. Yun ang tamang salita. O ngayon, pinapakita ni Bongbong Marcos na wala siyang kinalaman. Pero Bongbong, por Diyos, por Santo, ikaw ang pumirma, nag-approve ng budget at tinanggal mo lang ang 29 billion. At ikaw ay aware na para sa flood control yun. At bakit mo hinayaan? At aware ka pa. Dahil bakit? Noong 2024 na State of Nothingness Address, nagmamayabang ka pa. Sabi mo, I am happy to tell the Filipino people that there were 5,500 flood control projects that were completed. Yan na, 2024 yun. After 2 days na pagsunali, na bumagyo, patay. Oh, Bagyong Christine ang sumalubong sa kanya. Nagalit na siya noon. Ibig sabihin po, sa 2024 pa lang, alam na ni BBM na masama yung flood control projects. Bakit noong 2025? Bakit inaprobahan niya ang 421 minus 29 billion? Sige nga. So baga, lumabas na inaprobahan mo ang 391 billion na flood control projects kasi ang binawas mo 29 billion lang. So yan po yung punto dyan. Ayaw lang mabanggit ni Chis Escudero na si BBM ay nandyan at saka kasama dyan si Romualdez. Ngayon, kung titingnan natin, bakit si Romualdez? Ito ang isa sa mga pinakamatakas na ebidensya. At ang ebidensya na yan po ay binigay sa pamamagitan ng pananalita ng isang marino. Once a Marine is always a Marine. Alam mo kung bakit mga Marines? Alam mo ba kung bakit lagi may kasabihan, tell that to the Marines? Ibig sabihin, yung kwento mo, hindi ka panipaniwala. Banggitin mo sa Marines. Ganun po ang paghanga ng mga tao sa Marines, kahit sa Amerika, kahit sa ang lugar. Kaya nung sinara ng Mexico ang kanilang mga police stations, anong ginawa nila temporary police officers? Ang mga Marines, Mexico Marines. Ganun po katindi ang tradisyon ng mga Marines. So ngayon nagsalita si Marine Sergeant Orly Regala Goteza. Sinabi niya na nag-deliver mismo siya sa ng pera, basura. Ginawa silang basurero kasi nagde-deliver na basura sa bahay ni Martin Romualdez. Pinangalanan pa kung saan ang address. Naku, puntahan nyo mga kababayan ko. Lusubin nyo, number 42, McKinley Street, dyan sa Forbes Park. Along di Kalangian, Kalsada, Gilid. Pwede nyo na kung magwala kayo at kung wala na kayong pera, pwede nyo pasukin, loobin nyo at iransak nyo. Uy, mabawal naman yan ha. Huwag nyo sundin yan ha. Kwento lang yan. Oh. Tapos, ngayon,
Kung ganon, sinabi ng Marino na si Gutesa na nabasa ko pa na mas marami pang Philippine Marines ang lalabas para suportahan si Sargento Orly Regala Gutesa na isang taga Sariaya, Quezon Province. Ito kakalaban sa iyo, JJ Suarez. Kurakot, JJ Suarez. Second District ng Quezon Province. Okay? So, ibig sabihin, naipakita na ngayon na talaga ang may pakana ng lahat ay si Romualdez. Bakit pa magdi-deliver si Sargento Gutesa sa utos ni Saldico Huangco na yung 46 na maleta ng pera na tag 48 million kada isang maleta na i-deliver naman ni Congressman Eric Yap galing sa Benguet. At ang laman, ulitin ko, 48 million kada isa. 46 ang deliver. Ang 11 ay kinuha ni Saldico at nilagay ni Saldico Rakot doon sa kanyang bahay sa penthouse, 56th floor, doon sa Shangri-La, sa building na yan, sa BGC. At ilan sila ang mga pulis, ang mga gwardiya doon? Pulis, NASAP, may Marines, may mga SWAG na Navy, may Coast Guard. Composite team sila. Nahigit 90 ang kanilang ang gwardiya ni Saldico. Sino siya? Ordinary congressman? 90 mahigit ang gwardiya? Bakit? Yan po ang gwardiya na yan, ang katibayan na marami kang kinuhang pera kasi kailangan mo ng gwardiya para maprotektahan ang pera. So ngayon, sinabi pa ni Gutesa na kapani-paniwala sapagkat alam niya ang address ni Saldico diyan sa Valle Verde 6 sa Ladybug Street. Patapos, i-deliver doon sa isa pang bahay ni Saldico bago dalhin sa unang bahay ni Tambaluslos, 42 McKinley Street diyan sa Forbes Park, Makati. Allah, bahala kayo kung lusubin nyo yan. Pagkatapos, minsan, ang huling deliver na kasi tinatanggap nila sa bahay ni Saldico Rakot ay 3 beses na delivery kada linggo, laging 17 na maleta, tag 48 million ang laman ng isang maleta, ay nag-deliver din siya minsan doon sa 90 Nara Street, Forbes Park, Makati. Ano naman yung 90 Nara Street? Bahay na rin ni Romualdez na binili niya mula kay Michael Yang na isang tinuturo na drug lord na tinuturo ni SPO3 Arturo Las Cañas at ni Colonel Asierto. Bakit? Bakit nakabili siya? Di ba addict? Di ba drug lord? Bakit ka bumili, Martin? Ibig sabihin, kasabot mo. Tapos sabi ng ang mga pugo na hindi kakampi ni Martin ay pinasara. Iniwan niya yung mga pugo, nagiging piga ngayon. Yan ang mga online gaming ngayon kay Martin Romualdez yan. So ngayon, si Martin pala ang lahat. Siya ang kamador, siya ang nagpapakita. Sikreto yan si Bongbong Marcos. Ang iba niyang kinuha. Ngayon, ang sharing sa 46, 11 ang kay Saldico. At 35 ang kay Martin. Bakit 35? Siyempre, kay Bongbong Marcos kunin pa niya yun. Di ba? O malabang 15 ang kay Romualdez, ang 20 kukunin ni Marcos. Ganun lamang po kasimple ang mathematics. Siyempre, papayag mo si Bongbong dyan. Hindi siya papayag na ganun-ganun na lang. O, yun na lang ang ating masasabi sa ngayon. Magsha-shoutout ako. Talagang tama po kayo, The Backs. Ang pinakautak dyan ay si BBM. Si Marshal Celerio. Tirahin mo sila at Tony Toto for the sake of the Filipino people. God bless you. God save the Philippines. Edgar Nacion. Dr. Toto, good evening po. Rolly Gorzal. Master Sergeant Gutesa belongs to the Marines until Branch 4. High retirement. Tapos si Rowie. Ano kaya ni Mang Kanor? Clavio sa speech
ni Marcoleta. At Chis, sino si Mang Kanor na Klabyo? W? Ay, yun pala. Okay, mamaya, pag-usapan natin kay Marcoleta, pati misis niya mamaya. Ayan ang iba-vlog ko mamaya. Lailin, Pascual, mabuhay po kayo, Sir Toto. Tama po kayo. Bernie Pinto, okay, ha? Dave Bossing, lalaban. Okay, kayong mga maray na banggi, mga Bicolano, o yun, dinipinsa na ninyo si Kwan. Idipinsa na ninyo yung inyong kababayan na si Francis Escudero. Lipio po official, hindi pa kasama mga oligarchs na nagbibigay. Romero Lumayag, Cheese is not afraid of what is he revealed. That's good for we can analyze. Finally, who's doing in good faith? So let's begin the storm. Sabi naman ni Rafael Arciaga, sana magising naman ang maraming senador na natutulog sa nagaganap na talamak na korupsyon sa bansa. So ano na ang nangyari sa kanila? Bakit wala pa rin silang kibo ngayon? Nabayaran na ba silang lahat? So Marshall Celerio, Big 3 tuta ni Martin sa Senate, Soto, Lacson, Erwin. Ayan. Injulo Kona, like. Lipio po official, pag nalalo, balik agad ang kapital. Rolly Gurzal, pagtagilid na yan, si Bangag, natatalo na yan. At Lacson, kagaya na ginawa niya kay Erap. Anyari TV, anon din po masasabi nyo sa mga tulpo kasama na yung anak niya na gumastos ng milyones sa abroad? Marcel Celerio, Big 3 Crocodiles, Zaldi, Martin Marcos. Tapos si Marmirto Laurente, Chis, ikaw ang itinuturo. Tapos tuturo ka rin? Anyari TV, Sir Toto, ano masasabi nyo kay Soto at Lacson? Wala. Ang sabi ko sa kanila, sila po ay tauhan, tao-tao ni Martin Romualdez. Fire, BBM, the disrespected president, his weakness, kaya nagkaganyan ang Pilipinas. Kasi kung hindi niya inaprobahan, wala na sana ang problema. So Helen Baguio, Philippine Marines, sugod na. Fire, oust, BBM, now nas. Ang isang very proud ay ang isang Ilocano na Marines na Medal of Valor na si Ariel Querubin. Tuwang-tuwa siya sa ginawa ni Sergeant Goteza. Juan Zumawang, may paniwala ka na alam lahat ni BBM. Rolly Gorzal, mga Philippine Marines, lumabas na kayo. Fire, go, 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 Cheese. I still believe in you. Tapos, something and meditation. Nangangamoy na, malapit na silang magpatayan, magnanakaw, galit sa kapwa, magnanakaw. Kasalanan ngayon ito ni Erwin Tolpo, the law bender. Rowie, kinakabahan na mga troll, mawawalan sila ng trabaho. So, Rolly Garzol, galit talaga si Cheese. Efren Guhilde, tapos Merlita Dorias, Fire, Odi Igdo, Dolores Montanes, Attorney Kalabasan na sila ng bago pare-parehas lang sila ng tinik sa lipunan. So, nuclear reactor reacts, Odi Santos. Paano naman ang immediately, quote-unquote, sa sarili ninyong house rules? Chito Halili, mandami kang dahilan, di ba? Magaling ka kahit mga batas ginagago. Ngayon, magturo ka pa. Diyan, wag mo nang gamiting dahilan ang taong bayan. Sila ang nagbitaw na ikaw na lang ang makapal ang mukha ngayon. Kapuro ka speech. O, yan, galit siya kay si Chito Halili, galit kay Chis Escudero. Odi Santos, sipsipin mo si Zapatanas at heart butiking Pasay. O, galit din ito kay Chis. Marianita Junet, Catalonia kasing kapatid ko, maayong hapon, attorney, kasadyan na ni. Okay. Regine Regal Felipe. Tapos Renato Oracion, Sir Toto, good afternoon. Bakit hindi kasama ang SunWest Construction o contractor sa investigation? Yon. Kay si Diskaya kasama pero SunWest wala. Itanong nyo kay Boying Rimulya. Mel NSJ, paano yan protektahan ni Juan Bull at Lacson? Tapos Lay Diaz, kaso hindi na mabuksan yung laptop. Ananiya Sagila, Senator Cheese, tanong mo kay Lacson at Soto kung bakit di kasama si Tambaluslos sa kanilang hearing na kapag dududa ang dalawa, baka nabayaran na.
si Mel NSJ, si Martin, Ariel Quinto. Kung walang Zaldi, kung walang Romualdez. Kung walang Romualdez, wala ring Marcos. So, Tommy, si Martin Romualdez Reed, kita talaga ang pagkagahaman. Ang Tacloban, 1960 pa nila hawak. Pero ang Tacloban, walang asinso hanggang ngayon. Ayun. Soothing and meditation. Lahat ng politiko ngayon ay ilaw, ay low bender. At ang bagong leader nila ay si Erwin Tolpo. Mel NSJ, may gurgura na sila. Rodi Rabi, Senator Cheese, exposed all corruption. Congressman Martin Romualdez and House of Representatives. Rodi Rabi, Pastor, let us ask the Senate to ask Martin Romualdez to face Senate investigation regarding flood ghost control project. To know for the Filipino people. Tapos si Greenheart, si Tambaluslos ang author ng lahat ng kadimunyuhan sa gobyerno at siya ang satanas sa mundo. Marshall Celerio, Bernard Magtibay, maraming sa alam talaga si Chis, sabi ni Marshall. Okay? So, sino pang iba? Zils Madirada. Correct ka dyan, Senator Escudero. Kaya nailagay nila dyan sa SP ang Soto at si Lacson sa BR, Blue Ribbon para magpagtakpan ang baho ni Tamba. So, Ananias Aguila, Bordado, tama ka, sama na rin si Ibubum para kulang silang magpinsan. Water Lily, Romualdez, Marcos, Saldico, dapat unahin ikulong kay sila malaking nakurap. William Manansala, tatahimik lang ang bansa at unlad makapag-ubos na ng mga buwayang magpapahirap sa mga Pilipino. Dennis Causing, my brother. Rod Rabi, Pastor. Wang Buko, nag-cheese kasi si Martin at cheese si dalawa sila kasi sila naman speaker noon hindi nagawa ng Congress kung hindi pumayag ang Senado. So Rodi Rabi, Pastor Marshall Celerio, sino pang iba? Kondal Alim, Sir Toto, good PM, salam sa iyo, salam din sa iyo, Kunda. Mapia kagawi sa inyo, langon ng mga Mranaw, CCE. Toto naman talaga si Martin ang utak ng lahat, kasabwat din si Bangag. Crazy Brooks, likes done. Tapos si Magic Mikey, Sir, pwede po ba na i-announce nyo ang mga party list na involved sa flood control? Sige, sa sunod ilalabas natin yan. Andrea Gueco, watching from Singapore. Marianita Cadionet, Catalonia, causing my sister. Norberto Davina, San Pablo, nakakaawa naman sila. Ngayon lang nila alam na ng buong mundo yan, tagal na. Bordado, si Martin Romualdez, dapat makulong yan. Kasama sila Cheese, Jinggoy, Joel at lahat ng sangkot. Christian Villalobos, ikaw nga dyan, Escudero, ang walang sawa sa kwarta. So, hindi siya magsawa sa kwarta. Maraming magsawa, pero kay Heart, hindi siya magsasawa. Helen Baguio, hello po, Senior Tirador. So, sino pa? Tinatawag ko sa akin, tinatawag ko kayo lahat ha. So, Reggie Regal Filipi, The Box, Tompak, ang sinabi mo, Toto, Tirador. Ang pinakautak dyan ay si BBM, Marshall Celerio, Edgar Nacion, Rolly Gorzal, Rawi, tapos si Lailani Pascual, tapos si Reggie Regal Filipi, Rapayupa Official, shout out from Libak, Sultan Kudrat. Oy, mga taga-Libak, kumusta ka mo dira? Brilla Hainos, Lero Advance, Boss Toto, tatakbo na ang mga yan sa Tamba. Susunod na kay Saldico yan. At magrumba-rumba sila dun sa Espanya. So, Jimmy Boy Bahe, palpak na si Gutesa. Hindi, makapagsalita pa yon, babalik si Gutesa. Charlie Whiskey, bakit si Romualdez may sala? At siya kasi sila may utak. Rogelio Umadhay, bayad na mga senador ni Romualdez, Soto, Lacson, mga tolpo, kaya walang pagtutunguhan ang hearing. Mga sapsap ang kaya nila. Marshall Celerio, Cardo sa Bukid, sana mga katoto, may kahinatnan ang investigasyon. Duda ako kay Lacson. God bless Philippines. Jimmy Boy Bahe, hindi umubra. Plano nila, madadamay si Romualdez, palpak si Gutesa. Antonio Tirol, Gogo Marines, dahil wala na tayo maasahan sa Pangulo.
Gabien, wag namang ganyan kay Romualdez, Soto, and Lacson. Please protect Romualdez. Manuel Castro. Attorney Toto, anong reaksyon mo sa tantangang angkor na sa Abante? Wala, hindi ko hindi ko magets. At Nakatamina, good evening, Attorney Mamu. O Mamu, kumusta ka na? Saan ka na ba ngayon? Cardo sa bukid. Gutesa is being guarded well by his comrades, Boy Bahe. Eternal snow, pag ipakulong silang lahat o kaya ipakulot na lang. Bakla yun, ikulot. Jimmy Boy Bahe, palpak, testigo nila. Marcolita, hindi, napakagaling ni testigo ni Gutesa. Nakatamina, Yahoo, London Bridge na. Hedi Fay Fajardo, medyo maliwanagan na sa mga sinabi ni Chis Clarado. Charlie Whiskey, tingin ko si Marcoleta Tolpo, leader sa kalukuan yan. Hindi. Si Marcoleta po, tingin ko dyan, innocent yan. Jimmy Boy Bahe, Chis Portrait proceeds, di na niya i-respect ang konstitusyon. So kaya pala, naintindihan natin, may Marcel Celerio, MC, kung ngayon pa mga nga lang yan ng speaker, pa kung ganyan na siya umasta, ano pa kaya kung siya ng head of state? Liro Avance, Boss Toto, magkano kaya ang bayad kay Soto at kay Coratong Balileng? Andrea Guico, kanina sinabi ni BP, pati si illegal gambling, kumukulikta din si Tambaluslos. Charlie Whiskey, bakit si Martin ang utak? Andrea Guico, sinabi ni BP, Sir, pati si illegal gambling, may tongpats si Tambaluslos. So, kaya may AX, sabi naman ni D, may AX dahil kay speaker. Nagsumigaw si Luis Tro, si Congresswoman. Pasalamat tayo, walang AX kung wala si speaker. Walang AKAP kung wala si speaker. Walang ayuda kung wala si speaker. O yun, paano yan? Congresswoman Luis Tro. Nakatamina. Japan. So Japan si Mamu. O ano ba niyang tawag diyan pag mag-good evening? Kunbanwa? Raynon Season, Katoto Azurin as replacement for Magalong in ICL. What's your opinion? Walang credibility si Azurin. He is only another man who is itawag diyan turo-turo lang yan. Eternal Snow, Bullis Party List, Senior High because not effective. Helen Bagyo, may video si Kiko Barsaga, nakita niya yung multo ni Tamba sa dating office niya. Lero Abansi, Bustoto, si Bangag pala ang pumalit kay Magalong, kaya di niya pwedeng watch ang hearing. Raynon Season, Katoto, si Azurin, hindi ko bet yan si Azurin. Kurakot din yun. Marianita Junet, Catalonia Council, sagipan ng sarili na ito. Life forever. Nagsalita si Escudero para iligtas si BBM at ang kanyang sarili. Hindi naman. Nakatamina, Konbanwa. Konbanwa. So, Cardo sa bukid, tama ka po, Katoto. Panay, ayuda na naman ang iniisip ni Bangag. Kaya dito na naman maglipat ng pundo. Christian Reyes, Boss Toto, ngayon alam na natin bakit may private jet si Tambaluslos. Aalis na yan. So, Randolph Lamano, oy, Doc Aki, kumusta? Good evening. Good evening kayo dyan sa Lian, Batangas. So, ang dami nagsasabi wala daw ebidensya para imbestigahan si Tambe. Ang dami. Sobra. Yung sinabi ni Sergeant Gutesa, sapat na po yun. Kunting dagdag na lang yan. At maraming salamat po sa inyo lahat at magandang gabi.